Usapan natin kung araw-araw nga ba nangingitlog itong mga manok natin. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung gaano kalakas kumain itong mga manok natin ng ating sariling mixed feeds na GrowX, no? PNC GrowX, which is 32 pesos lang per kilo. Available po ito, no, everyday doon sa AgriVet natin from 7:30 AM to 6 PM. Dito tayo mag-umpisa sa native chickens natin. Sa ngayon, pinapakain namin dito is yung V-Pro 4000 kasi marami na namang orders, no? So, kailangan namin ng magandang feeds, super premium quality. At hinalo namin yan ng King's Vita Plus. So, dito po sa aming mga native chickens, no, dito tayo mag-umpisa. Ang sinasabi ko kasi na araw-araw mangitlog yung manok, nakadepende din po sa breed. Dito sa native chickens natin, yung type na manok na to, itong mga native chickens, is broody. Ibig sabihin, mahilig pong maglimlim or naglililim talaga. Maganda silang mag-alaga ng sisiyo and maganda silang mag-alaga ng kanilang mga itlog. Yan. So, itong mga native chickens, no, based on my experience, kapag halimbawa nag-uumpisa pa lang sa pangitlog, unang-unang pangitlog yan, 8 to 12 eggs. Yan, unang-unang pangitlog, dumalaga tawag doon. Yan. Tapos, yung iba naman, average, no, 10 to 20 eggs. Yan. Kapag naabot nila yung ganong itlog, no, yun na yung peak nila. Kapag naabot na nila yung peak sa pangitlog, yun na yung time na mag-stop sila sa pangitlog and mag-iinit yung katawan nila and dun sila mag-stay sa pugad. Ganon yung mga native chickens. So, meron tayong mga sample niyan dito. Yan. Kita nyo yun, no? Dito tayo, Gab, para makita nila yung ating mga naglilimlim na native chickens. Yung iba kumakain, pero sila, no, minsan lang po yan sila bumababa. Yan, kasi nga, binabantayan nila yung pugad. So, kahit walang itlog, no, talagang maglimlim yung manok na broody. Yan, yun po yung native chickens. Yun yung ugali nila. Parang pinoprotektahan nila yung kung saan sila nanganganak. Yan, no. So, malalaman nyo po kung broody na yung manok, hindi na siya bumababa ilang araw na, no, tapos doon lang siya sa pugad niya, and iba na rin yung boses niya. Ito po yung boses ng broody. Yan, medyo matapang, tapos yung balahibo niya, no, is parang nagiging super saiyan. Kita yung isa, yan, pinoprotektahan niyo yung pugad niya, no. Pero wala na pong itlog yan kasi nga naka-harvest na. Yan. Yun lang po yung native chicken. Kaya nga, nagbo-broody sila ilang weeks din. Siguro mga 2 weeks to 3 weeks. Yan. Sila yung breed natin dito na medyo matagal mag-broody. No? Kasi nga, yun talaga yung nature ng ating mga native chickens. Which is super good kung halimbawa nag-uumpisa pa lang kayo and wala kayong pambili ng incubator. Kasi nga, sila yung magsisilbing incubator ninyo. Ayun naman, dito tayo sa usapang heritage chickens. Ang heritage chickens, kahit isa siya sa Google, no, and marami din magsasabi, this is not broody na breed, no. Pero merong chance na maglimlim itong manok na to. Kasi nga normal sa manok ang maglimlim, no. Pero itong manok na to talaga sobrang lakas mangitlog. Itong average sa pangitlog ng Rhode Island Red natin, yan, Rhode Island Red natin, naghihintay na para kumain. Yung iba naman nasa sparring. Hybrids natin, yan, Jersey Giant, Black Ostolorps, no. Ang sila po ay kaya mangitlog ng 200 eggs to 300, 250 eggs to 300 eggs a year, no? Ganyan karami. Bakit nga ba hindi nila makumpleto yung 365 eggs, no? Kasi nga walang manok na kayang mangitlog ng 365 eggs a year. No, kung meron nga siguro minsanan lang, no? At hindi niya kaya for 3 years. No, siguro kaya niya na siguro for 1 year or 6 months. Baka pwedeng ganun. Pero never po nakikita talaga na everyday may nangingitlog. Yan. Kasi itong mga manok natin, no, katulad din po ng makina, katulad din po ng tao, na kailangan ng pahinga. No? So, kailangan nila magpahinga ng ilang araw bago sila mangitlog na naman ulit. No? So, ito lang yung kinagandahan sa ating mga heritage chickens. No? Sa native chickens natin, siguro nasa 80 eggs to 180 eggs a year lang. No? Yun lang yung kayang maproduce ng native chickens natin. So, kapag in-upgrade natin yung native chickens natin, mas maganda, mas grabe silang mangitlog, and mas malakas silang ma-harvest. No? Isa pa sa katangian nito, mas mabilis silang ma-harvest dahil nga mas fast grower sila, dahil nga mas malaki sila. And mas marami silang dumami kapag meron kayong incubator. No? Pero meron akong buyer, no? Bumili ng isang pares dito. And yung isang pares na yun, dumami na dahil nga naglimlim yung kanyang nabiling heritage chickens. No? So congrats sa you, sir.
Marami na silang sumubok na napalimlim ng mga heritage chickens and nagkakapisaan din. No, pasanay-sanay kasi yan. Dito hindi namin sinasanay yung mga manok namin na maglimlim ng kanilang itlog and magpapisa, no? Kasi nga meron kami incubators. Ano ba yung pinagkaibahan ng gumagamit ka ng incubator at gumamit ka ng inahin na gawin mong natural incubator, no? Or gumamit ka ng natural incubation na technique. Kapag natural na pagpalimlim, no? 21 days maglimlim yung inyong inahin and wala siyang ipoproduce ng itlog, no? Wala po siyang ipoproduce ng itlog kapag naglilimlim siya. And kapag nagbabantay din po siya ng kanyang sisiw, hindi din po siya nagpo-produce ng itlog, no? So 21 days maglilimlim yung manok niya, walang production yan. 1 month to 2 months, no? Babantay niya yung kanyang mga sisiw. Yan, kasi nga hindi pa kaya ng sisiw na iwan siya. Yan, babantay niya talaga yung sisiw niya. Yan. At 3 months, almost 3 months, no? Mag-aalaga ng itlog at sisiw yung inahin natin at wala siyang production for 3 months. So, ganun katagal. Yan, bago siya makabalik na naman. And magpapahinga pa yan ng 1 week to 2 weeks bago na naman i-breed. No? Ganyan po kahirap kapag wala tayong incubator. So, technique dito para mabilis yung kitaan, mabilis dumami yung manok nyo, mas kailangan nyo ng incubator. No? Mas mabilis yung magiging kitaan. No? Ganun po yun. So, kailangan nyo ng incubator kapag gusto nyo ng mabilis dumami yung mga alaga. Ang mga breeders din po natin, no? Merong mga kailangan ibigay dito at mga hindi dapat ibigay. Ano ba yung mga kailangan ibigay dito? Kailangan natin ibigay syempre yung may vitamin A, vitamin D3 at saka vitamin E. Yun po yung King's Vita Plus, no? At meron pang multivitamins, electrolytes, probiotics, omega-3 enzymes. Kompleto yung King's Vita Plus. Kaya yun yung ginagamit ko. Yan. So, magandang feeds, syempre, pang breeders, no? Not for maintenance feeds. Ano ba yung pinagkaibahan ng maintenance feeds at pang breeder na feeds? Ang pang maintenance feeds is mas lower po yung kanyang protein content, no? Mas mababa siya at saka merong mga wala doon na andun po sa pang breeder na feeds, no? Kasi nga iba din po yung presyo ng pang breeder na feeds kung ikukumpara nyo doon sa pang maintenance na feeds, no? Pwede nyo po yung tignan sa mga sa mga parang papel, no? Nakalagay doon mga ingredients, yung mga protein content ng mga feeds natin. You know, so pwede yung tignan doon. At ano ba yung mga dapat na hindi ibigay dito? Maintenance feeds, yung mga PDP na feeds, super low quality nun. Yun po yung mga binibigay ko dati sa manok ko, no? Nakita nyo naman sa mga last kong vlogs, iba po talaga yung performance kapag kumuha kayo ng premium quality na feeds and pang breeders po talaga. Yan. Yun po yung dati na binigay ko, no? Merong times na sobrang konti lang talaga ng kanilang itlog, no? Kapag masama yung panahon, wala pang ang itlog. Yun po yung problema doon. So, yung nakakatulong lang doon is yung King's Vita Plus ko. Yan, na ginagamit. Yan. Pero kapag purong-puro lang ganun talaga, no? Sabi ko nga, pang maintenance lang talaga. It's not for breeding purposes yung ganong klaseng feeds. So, dito sa mga mini-mix nating feeds, yung available sa Agribet, ano po talaga yon, mga premium quality, and hinaluan din po natin na premium quality ng crack corn at corn grits, no? So, walang hindi dapat ibigay sa manok. Lahat yon pwedeng ibigay. No? May mga times lang na minsan magsasawa yung manok sa crack corn, yan, may maiiwan, pero hanggang maghapon yan mauubos po nila. Yan. Meron din times na sobrang lakas nilang kumain. No? Kasi ganoon naman talaga yung manok. Minsan nagsasawa din po sa paulit-ulit na pagkain na binibigay natin. Pero dapat ganito lang po talaga yung ibigay natin sa mga manok natin.